Hello po. Magandang gabi, gabi po sa amin dito ngayon. Naka-schedule akong mamalansya ngayong gabi kasi kung araw hindi ako pwedeng mamalansya kahit hapon kasi mababasa ang kamay ko. Ang ginagawa ko pag namalansya po ako, ginagawa ko pagka na matapos na lahat yung gagawin ko sa kusina, sa aking mga alaga, yung bang ready na ako para matulog, kaya lang maaga pa, mamalansya muna ako, mga 1 oras lang. 1 oras o kulang-kulang 1 oras ang pamamalansya ko. Mabilis ang plancha lang po. Yan ang style ko rito sa buhay ko dito sa sa kung saan ako nakatira. Kasi walang katulong dito. Kailangan i-manage mo yung mga gawain mo. Katulad ng pamamalansya. Mamalansya ako siguro once a week lang o twice a week. Kasi yung mga punda, pinaplansya ko po yun. Hindi ako gumagamit ng hindi napaplansya yung punda. Pinaplansya ko ito para pag masarap sa pakiramdam gamitin yung una na planchado yung punda. Pag naglagay ako ng punda, patong-patong kasi mga pawisin ang ulo nila sa unan. Dumidikit sa sa unan. Kaya marami akong punda. Mga luma, pagpatong-patungin ko 'yan. Kaya marami akong plantsahin na punda. Kailangan talaga nakaplantsa. Masarap sa pakiramdam pag neat yung yung unan. Yung asawa ko, pawisin sa ulo, ilang patong na punda nilalagay ko. Di bali na maraming labahan, hindi naman mahirap labhan kasi lagay mo sa washing machine, yun lang paplantsahin mo. Sabi nga ng asawa ko, bakit ka sa gabi namamalansya? Imbis na daw na nakaupo ko nanonood ng TV, sabi ko, hindi pwede sa araw kasi mabasa yung kamay, pagod yung kamay ko sa mainit, tapos hahawak ko ng tubig. Hindi mo talaga maiwasan sa araw, hindi ka umahawak, sa hapon, hindi ka hahawak ng tubig. Mapasmado na nga ako eh. Madadagdagan pa. Kaya kunting ingat para hindi masubrahan. Masubrahan ako ng pasma, eh paano na, wala nang kikilos. Kaya kailangan maging wise sa mga trabaho. Kasi ang gawain sa bahay, napakadami, walang katapusan. Sa kusina, walang katapusan din. Sabi ko, iba palang buhay ng may asawa kaysa yung dalaga ka kay hindi ka masyado na stress. Pag may pamilya ka, may stress ka eh. Daming trabaho. Nag-work ako, single ako, kakain na lang ako. Nakahain na yung pagkain ko. Kaya naka-order yung pagkain. Ready to eat na. Hindi ko na kailangan tuloy-tuloy lang ang gawa. Dito, iwan mo yung ibang gawa mo, magluto ka. Hindi pwedeng hindi ka magluto. Kaya yung pamamalansya ko, ginagawa ko na lang sa gabi. Yung bago ako matulog, maaga pa para matulog. Sabi ng husband ko, imbes na mamalansya ka, dapat nanonood ka ng TV. Sabi ko, hayaan mo lang, minsan lang naman ako baliktad na yung gawa ko. Ay hindi baliktad yan. Kaya sa araw, maraming gawa, parating basa ang kamay. Mapapasma kaya ang kamay ko. Pag napasma yan, sino nang gagawa? Wala nang gagawa, wala makatulong dito. Tahimik siya. Gawain ng babae ito, hindi mo ito gawain ng lalaki. Tahimik siya. Ito, inaano ko muna, separate ko yung punda para pag punda-punda lahat. Itong tela na pula, nilalagay ko ito dun sa rep, nilinis ko yung rep namin. Kasi may 1 buwan na hindi nalinisan. Nilalagyan ko ng cover yung salamin ng yung mga patungan, di ba salamin yan?
Nagka-crack siya, minsan nababagsak yung kung anong mayroon nakapatong. Kaya nilagyan, gumawa ako ng ano, tinahi ko sa kamay. Para sabi ko, maproteksyon na naman yung salamin. Yan. Tapos ko laba, planchahin ko. Para flat. Diba? Sarap na mamamalansya, nakaupo lang ako sa gilid ng kama. Tapos, dito ako sa kwarto namin namamalansya kasi tahimik. Sa sala namin maingay kasi malakas yung volume ng TV. Yung asawa ko, pag nanood ng TV yan, malakas yan. Kasi mahina na yung pandinig. Kaya, nakikiayo na lang ako. Para tahimik yung mundo ko habang namamalansya. Ako dito ako sa loob. Sa loob ng bedroom namamalansya. Hilang-hila ko itong plantsahan. Namamalansya, sandali lang naman. Hagod lang ng hagod. May steam naman kaya madali lang siya. Ito ang mga gawa ko. Para mabilis. Pag naglinis ako ng rep ko, yan din ang pagpalit ko ng ano, ng cover niya sa ano, sa labin kay para malinis lahat. Aray ko. Laglag. Ayan. Naalala ko na mamalansya kami sa bahay noon. Walang steam. Kailangan mo pa magdipunas, di ba? Yung basahang malinis. Basain mo yun ang gawin mong ano. Ngayon, lahat dito high-tech. Easy nang gawin. Mamalansya ka, wala ng problema. Maglaba ka, walang problema. Ilagay mo lang dyan. Hintayin mo lang siyang matapos. Wala nang piga-piga. Dati meron sa Pilipinas may washing machine. Ganun din. Nakakapagod din. Kaya pag hindi madala ng ano, ng tawag nito, ang mga puti kailangang ibabad. Yung mga hindi matanggal na libag, kuskusin. Kaya lang nakakatulong na lang din sa pag ano, yung pagbanlaw, ikot-ikot. Dito. Ewan ko ba bakit dito sa Australia, anuhan ko, nabserbahan ko, hindi masyadong ano ang alikabok. Yung mga tuwalya namin dito puti. Samantala yan ang iniiwasan sa Pilipinas ang tuwalyang puti. Kasi mahirap maglaba. Ang tuwalya ng asawa ko dito, puro mga light ang kulay. Pero hindi siya mahirap anuhin ang yung sabon nila dito parang may halo na sigurong ano yan. Parang chlorine kasi kahit hindi mo lagyan ng ano ng bleach hindi siya mahirap anuhin yung kulay niya hindi nagaano. Ang tuwalya namin dito yellow light. Diyos ko, yun ang pinakamahirap labahan sa Pilipinas na tuwalya, puti, yellow, pink. Kasi yung libag. Pati punda, kahit ito, luman-luma na ang punda na ito. Wala kang maano, nangupas na lang ang kulay niya. Parang magic ang sabon eh. Yung kailangan magkuskus. Ang ano lang dito, yung pawis ng asawa ko. Pawisin ang ulo.
Kaya magpunda ako. Ilang patong yan. Kasi pag medyo malangis-langis na yan, tinatanggal ko na yung unang patong. O di bali na, kasi hindi naman mahirap maglaba. Yun lang, mamalansya, pero sandali lang naman ang plancha eh. Hagod-hagod lang, may steam naman. Ang iba nga, alam kong iba, hindi na mamalansya. Masipag kasi sila pag kayo nakasampay, pag isasampay na, talagang inaano nila, parang inampas-ampas nila na ano, bago isampay, kasi para mag-ano yung tela. Tapos, itupi lang nila pagkatapos ng ano, matuyo na. Ako wala kong time ng ganyan na ano, sampay, tapos, pag kinuha sa sampayan, itambak sa basket. Wala akong panahon magtupi-tupi, wala akong pasensya. So kung maplantsahin ko rin naman yan eh. Tupi-tupi ka pa. Eh, nagmamadali ka. Mabilis lang ang pagplantsa. Ito, mag-video nga ako ng aking ano, gawa ngayon. Kasi wala akong video. Ito lang muna ang aking ano. Masarap lang mamalansya kasi may steam. What do you want, Rods? Did you find that letter, my darling? From the school? No. I don't worry. They can tell that to the student. They have a meeting. Nawawala yung love letter. Kasi may award yung aking anak. Nahanap namin yung aming letter galing sa school. Sabi ko, hayaan mo na kasi i-remind naman yan sa estudyante eh. Here's your blessing. Ay, come on na, come up na here. He's clean. Let's see. He's clean, ready to bed. Up now, up. Aakit na si Nurito Misi. Matutulog. Come on lang. Dali na, up na here. Come on. Ay, bahala ka. Istorbo mo ako, nagmamadali ako mamalansya. Kaya syempre mainit, hindi ka naman makakatulog ka agad yan na ano, matapos plancha. Dali na, up na. Dali na, good boy. Come on. Ay, naku. Come on. Dali na. Huwag mo kong dila-dilaan dyan. Para ka, lagi na lang nakalabas yung dila mo eh. Dali na. Messi. Yung aking alaga. Nahanap ako, nandito ako sa kwarto. Akala niya, nasa labas pa ako. Maaga ako nasa kwarto eh. Kasi mamalansya ako. 30 minutes na pamamalansya. Mabilisan lang. Hindi naman ano itong pinaplansya. Mga pambahay lang naman. Dali na, umakit ka na, be. Gusto pa niya ng ano, pay attention. Busy yung kamay ko eh. Mamadali tayo kasi may school na kasi bukas. Holiday kasi ngayon ng ano, ng school. Kaya walang pasok kanina. Umalansya nga ako ng konti. Kasi kailangan matulog kami ng maaga. Dahil maaga kaming magising. May estudyante ako. Dali na. Bahala ka. Ayaw mo. Dali na, be. Ay, nandoon siya sa ano. Bahala ka. Tampururot ka ah. Ang busy ang ano mo eh. Mamadali na ako mamalansya eh. Baka mabagot na kayo sa akin. Sandali ha. Ang katulad nito oh. Mamalansya ko ng panyo. Gusot na gusot. Hindi mahirap lansyahin kasi may steam. Hindi na kailangan basain yan.
Madali lang siya mag-plot kapag may stem eh. Gusot na gusot. Gusot na gusot. Kaya ang sarap ihagod yung plancha na may binubugan tubig. Inuuna kong planchahin yung mga madadali. Yung magagaan. Pero yung mga pantalon, hinuhuli ko yan. Ang kasunod nito, t-shirt. Dalawang t-shirt lang na yata ito. T-shirt ng anak ko. Kasi, hindi ako nagtatambak ng planchahin. Basta alam ko na pwede ko ng planchahin, planchahin ko na. Kasi kung tayo mo pa yung gabundok yan, ay naku, sino ba naman hindi maburido kapag gabundok yung paplantsahin mo. Kaya, pag kaya na, pwede na, hindi sayang sa ano ba? Sa kuryente. Plantsahin ko na yan. Kahit sa labahan, hindi ako tatambak ng labahan. Basta kaya na ilarga yan, larga na. Eh pag na maglaba, 'di ba? Pag mga puti, o mga light lang, mga light na kulay. Yan, sabay-sabay yung pag decolor, maghintay ka ng ano na tawag dito, decolor naman ang pagsama-samahin mo. Buti na lang uniform ng anak ko, dark. Hindi katulad ng uniform dito sa Pilipinas na may puti, maputi. May pang taas na ano, pag itaas ng uniform puti. Hindi, iba dito. Kaya hindi ako hirap sa labahan ng ano, mga light na kulay. Sandali lang mamalang siya. Hagod-hagod ka lang ng konti. Kasi paglagay mo ng plancha mo, oh, flat agad. Tsaka wala nang arte-arte. Hindi ka tulad nung nagtrabaho ko na, laging planchadora ako. Diyos ko, isang piraso matagal. Ayusin mo talaga pag plancha yan. At may ano pa, hindi bawal siyang mamuti. Mayroon siyang cover na tela, kaya matagal. Naging planchadora rin ako ng 1 taon mahigit. Tahimik ang aking mundo rito habang nagtatrabaho ko. Sa aking pamamalansya, pag doon sa may sala, ay naku, maingay, maya balik-balikan ka ng anak mo, istorbo. Wala kang peace of mind. Tago nga ako dito sa kwarto. Dati sa ano ako, sa may kusina ako namamalansya. Kasi maliwanag doon. Dito medyo madilim eh. Di bali na kasi namamalansya lang naman ako. Doon ako, walang tigil ang pangungulit. Istorbo. Malapit na akong matapos. Pinaplot ko lang yung mga t-shirt dyan. Mamaya ko na yung tupiin. Para isang ano lang. Mainit na sa amin dito ngayon, tag-init na. Minsan nagbabago-bago ang ano, klima, malamig naman. Isang beses malamig, mga ano, sunod-sunod, mainit. Ngayon, mainit, oh. Kaya tama lang mamalansya ako, hindi marami. Kasi pag marami, ay, Diyos ko, ang init. Pawisan na nga ako, oh. May anak magpapalit kapag ano, tulog na ako. Maaga kami matulog ni Missy, kaya maaga kami gising. Ano pa lang dito, mag-alas 9 pa lang. Mga 10 to 10:30, pwede nang matulog. Medyo malamig-lamig na sa pakiramdam. Hindi na pagod. Uhaw ako ka, mainit. Right lang. Mag-inom muna ako ng tubig. Mainit.
din yung ano, ceiling fan. Nagaan-gaan na ng pakiramdam ko kasi mainit. Kaya tuminom ka ng tubig basta sobrang init. Nandiyan pa rin yung init. Malapit ako matapos. Ito na lang. Tukong lang naman ito na pantalon eh. Finish na ako mamalansya. Masarap mamalansya pag yung taglamig.